Good day mga ka-project, meron tayong gagawin dito hydraulic CTTO. Yung kanyang tinidor ay naka-rigid na internal cabling ang hose. Napagawa ni customer, ipapasok natin. Nakalabas pa siya. Kaya ngayon, tatanggalin natin ito, putulin natin yung may fittings, tapos susuot natin. Kaya lang, yung fittings nito ibang design sa mga BH95, yung mga pang Shimano. Yan ang tsura niya. Pero try pa rin natin yung fittings na dala niya. Magkakaigi. So yan mga project, ito ang ating gagamitin pang putol. Iipitin natin ito. Yan, dito ang ating vice grip. Yan. Dito natin siya puputulin para maalis at maisuot natin doon sa butas ng rigid fork. Medyo mahaba pa naman yung hose, kaya kahit medyo mapahaba pa natin po. Dahil dito siya lalabas, maiksi na lang yung kailangan. So, ganyan. Squat ang cutter. Dali lang magputol ito. Yan lang. So dito guys, iba yung kanyang yung pin ay. Kaya meron pa siyang rubber sa na dalawa din sa kukunin natin tong pinakang pin niya. Alisin lang natin ito. Kaya dapat matanggal natin siya nang hindi nasisira to. Para mas maibalik natin dun sa dati niyang hose, dahil sigurado hindi natin magagamit yung pin ng mga pang Shimano. Ito talaga yung kailangan. Yung olives lang ating mailalagay. Putol ko na. Tinanggal ko lang to. Ginamitan ko nito ang cutter. Yan o. Tapos yun, nakoslo na yung pin. Dito guys, para mapalabas natin siya, ipiting ko tong fitting olives nya. Yan. So, dahan-dahan ko lang pupukin tong pin. Yan, lumubog na. Yan o, umangat na. Yung plastic nga lang kasama dahil nakakapit dito sa plastic to. Pero at least nabunot na natin siya. Yun, bunot na natin yan. Ito ma'am, dali na. Gamitan lang natin ng cutter. Kukuha rin natin yung pin na yan. Isa lang pala yung rubber. Kala kasama yung kanina. Yung isa sa gilid pa. Pero yun pala yung galing sa hose mismo. Ayan, bunot na natin yung pin nya. Okay. So ito yung bago na olive. Saka yung pin na kinuha natin doon sa dati. Medyo luwag siya dahil hindi siya talaga yung saktong olives para dito. Goods na. Ayun. Yun naman, pasok natin doon sa ilalim, pakyat. Ganda sa kanya, meron siyang hose dito. Pero alisin natin yan. Kaya lang may ganyan para hindi siya mapasukan o mabarahan ng kung anong pwedeng bumara sa kanya. So yan ang caliper ng CTTO. Mabutin natin. Malambot lang naman to. Okay, tapos pasok na natin tong hose. Yan, may mga rigid fork na dinisign para internal na yung cabling ng mga hydraulic brake preno. Yan, okay. Tapos dito, maiksi na lang kailangan. Siguro ganun lang, hanggang ganun. Ayun, ipitin ulit natin. Sukat lang natin sa dati para hindi magkamali. Sipit. Tapos ito yung huwag nyo kakalimutan. Baka makalimutan nyo ibalik. Baka mailagay nyo na yung fittings, hindi na yung makakasuot. Putulan naman kayo. Tsaka natin nalagay yung olives at saka pin. Pasok natin yung olive. Tapos yung pin. Ito nga pala, meron tayong ginagamit na tools. CTTO din. CTTO yung kanyang preno. CTTO din yung ating tools na gagamitin sa kanya. Lagay lang natin dito sa bala.
Dali na ngayon magkabit ng mga fittings, hindi kagaya nung una. Talagang pokpok pa ang aming gawa noon. Pero ngayon, simpleng-simple na lang. Napakabilis pa. Pitin lang yung hose. Siya, ikot-ikot natin. Shoot ng fittings. Maluwag lang pala yung fittings. Yung oil, hindi siya ano. Pero maglalak pa rin yan mamaya. Na-push na yung ano, yung ating may nut. So yan, maluwag pa rin pero higpit yan mamaya. Okay, pasok natin. Sagad. Tulak. Tapos itong pinakanlock niya yung may nut. Siya na yung maghihigpit dun sa olives para hindi magkaroon ng leak. 8mm nga pala yung madalas gamit sa ganito. Lahat ng mga preno 8. Ayan, mahigpit na yung kanyang cover. Pag natin check muna natin pala kung magkakaroon ng tagas. Preno natin. Kung may lumabas, ibig sabihin maluwag pa o kaya nagkaroon ng problema. Pero ito okay naman, wala. Yun, wala tumagas. Ibig sabihin ayos, umigpit. Sigurado. So yun, okay na. Ayan, okay na guys yung ating internal cabling dito sa rigid fork ng preno. Sa loob na. Dito sa taas. Ayos, CTTO. Maraming salamat. God save mission.